Matapos mag-shutdown noong January 19, nagagamit na muli ng ibang users ang TikTok app matapos ang anunsyo ni President-elect Donald Trump na bibigyan niya ng 90-day reprieve ang TikTok. Pero ano nga bang dahilan bakit nagpasa ng batas ang Amerika para i-shutdown ng TikTok application? Una, Chinese firm ang may-ari ng TikTok na pwede raw magkaroon ng issue sa data privacy. Dahil nga daw nangangalap ng sangkatutak na personal information, personal data, ang isang social media platform tulad ng TikTok, at merong national security law naman ang China, kung saan lahat ng mga companies, tech companies in particular doon sa kanila, kung kailangan ng gobyerno nila ang impormasyon na hawak-hawak ng mga platforms na to, in the interest naman of national security nila. At pangalawa, banta sa national security ng Amerika. Maliban doon sa mapapasakamay ng Chinese government, yung personal data ng US citizens, US users, maaari din daw kasing gamitin yung, dahil sa popularidad ng TikTok, maaaring gamitin yung platform na yun para magkalat ng propaganda. Kung naban din ng TikTok sa Pilipinas, malamang naapektuhan ang content creator na si Sarah. Kalahati daw ng araw niya ay halos sa TikTok niya ginugugol, lalo't kumikita rin siya sa TikTok. Kaya kung nawala ito sa Pilipinas, malaki raw ang epekto sa income ni Sarah. Malaki, parang siguro almost half. Sa brand deals ko in a month, minsan umaabot siya na 5 to 6 digits a month. So pag mawawala yun, yung 6 digits, magiging 5 digits na lang. Si Abby na ER nurse, TikTok din ang mas madalas gamitin na online platform. I consume TikTok siguro pag umaga, kunyari pagkagising, tapos hindi pa nagsistart yung work. Bukod sa pagiging nurse, content creator din si Abby at kumikita sa brands na nagpapa-endorse online. Pag may ina-endorse ka na brand, mas maraming makakakita ng content mo sa TikTok compared to other social media. At kung maban din sa bansa ang TikTok, I think pinakamalaki ang impact niya, of course, would be on those people who rely on TikTok as a platform to provide them either their sole source of income or at least supplementary income. So doon may pinakamalaking impact. pero posible nga bang mangyari ang TikTok ban sa Pilipinas na mayroong 49.09 million users ayon sa datos ng advertising resources ng ByteDance na nagmamay-ari sa TikTok? As of January 2024 ang datos na yan. Pangwalo tayo sa may pinakamaraming TikTok users sa buong mundo. Ganun din naman dito, mga personal data ng mga Pinoy, pinaprocess ng isang Chinese-based company. In the same way na kung gusto ba nilang gamitin yon para imanipula ang opinion, iimpluwensyahan ang mga pananaw ng mga Amerikano gamit ang TikTok. Sa ngayon, mayroon naman daw tayong data privacy law na pwedeng proteksyon sakaling magkaroon ng data privacy issue ang mga social media company gaya ng TikTok. Pero kulang na lang talaga is yung strong and effective enforcement nitong mga batas. Nauna nang sinabi ng ByteDance na wala silang koneksyon sa gobyerno ng China. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.